pamatasan ng Universidad ng Pilipinas Tacloban College, bagkus no, sa ibang mga universities sa dito sa Tacloban, yung mga ibang mga estudyante kabataan ay nagsama-sama para sa pagkampanya natin no, upang singilin si Marcos, panagutin si Duterte at ikondik si Sara. Dahil rin po no, to na hindi lamang po natatapos yung EDSA People Power nung 39 years ago na patuloy po to na nananatili sa diwa at puso ng mga kabataang Pilipino. Lalong-lalo na si Marcos Jr. na mismo ang gumawa ng paraan para lumabas ang mga kabataang estudyante sa kanilang mga classroom mo na sa kanyang ginawang order na tanggalin holiday sa February 25 bilang isang selebrasyon na pag-alala ng People Power Revolution. At bilang tugon, no, kabilang yung mga sabi ko mga kabataan estudyante ng Tacloban at ng UP Manila School of Health Sciences Palo at ng mga university ay nagsama-sama upang mag-walk out sa kanilang mga klase at sumama sa lansangan para gunitain ang pambansang okasyon ngayon ng EDSA People Power Revolution. Yes po, yung pag-walkout po ng mga estudyante ay dahil nakaangkla po siya talaga no, na hindi i-declare ng UP na walang pasok ngayong araw. No, balikan lang rin natin na malaki naging papel ng Universidad ng Pilipinas, lalong-lalo na ng mga scholar ng bayan para patalsikin si Marcos Sr. noong panahon ng diktadoryang Marcos. Na malaki yung papel niya bilang isang universidad, bilang mga estudyante. Pero yung kasalukuyang administrasyon ni Angelo Jimenez ay hindi man lang ginawa holiday no, sa mga estudyante, sa mga guro at kawani yung araw na to. Siyempre, parang nakagalit siya bilang mga kabataan, mga scholar ng bayan na nag-uphold talaga ng integrity ng pamantasan natin, no, na nakagalit na mismo mga administration na namin yung ayaw tanawin yung kasaysayan ng university namin bilang naging malaking papel sa pagkilos ng mga Pilipino during EDSA. Okay, Sir Paul, ano naman ang masasabi mo ngayon na tungkol naman kay Vice President Sara Duterte ngayong panahon ng pag-celebrar natin ngayon sa ika-39 na anibersaryo ng EDSA Revolution? Siguro po, masasabi po natin kay Sara Duterte bilang mga kabataan, no, na panahon na po, no, hinihintay na po siya ng mga taong bayan na bumaba sa kanyang pwesto. Hinihintay na po siya ng mga kabataan na patasik bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Sawa na po ang mga kabataan sa isang korap at walang inutil, no, katulad ni Sara Duterte na walang ginawa kundi gamitin ang pondo ng taong bayan para sa kanyang sariling interes. Balikan lang natin, sinabi kanina na 125 million yung ginastos niya sa loob ng 11 days. Samantala, yung mga estudyante natin ay nagpapakahirap sa kulang-kulang na mga classroom, kulang na mga serbisyo na nakukuha natin sa mga state universities at colleges. Paul, ano yung gusto mo kay President ayun no, asahan na lang nung administrasyon ni Marcos Jr. na hindi lamang po daan-daan yung mga kabataan ang lalabas sa patuloy niyang pamamasista sa mga kabataan o ibang mga sektor ng lipunan. Asahan niya po na sa mga susunod na buwan, sa susunod na mga taon, ay libo-libo pang mga kabataan ang lalabas sa kanilang mga classroom. Hindi lamang po yung nakita natin, bagus dadagdag pa po ang mga kabataan tutungo sa lansangan para makibaka para sa pambansang demokrasya. Na ito ay simula pa lang ng pagsisingil natin kay Marcos Jr. At marami pang mga panahon upang singilin siya katulad ng ginagawa natin kay Sara Duterte. In 3 words, Kurap, pasista, sample sa UP grade, ano siya INC or document si Marcos. Paul, naging mga aktibidad niya naman nakikita naman nga may daghapon ibang university. So, ano ba yun? Nagkamaya na kamuhin coordination or sadyang kuhaan na talaga nila nga sumama talaga?
no, yung paglabas rin po o pagsama ng mga universidad na ay mga ibang mga estudyante no, ay tulungan po talaga yan na na nagawain ng sektor ng kabataan ng Tacloban at ng iba pang mga munisipalidad. Pero sa Leyte Normal University pa lang ay makikita rin natin na tumilabas na statement ng kanilang Supreme Student Council ang kanilang pagkadismaya no, sa hindi pag-cancel ng classes ng Leyte Normal University. Gayon din ang pang mga universidad sa Eastern Visayas. Kaya hindi man koordinado, no, ay makikita pa rin natin na magpapatuloy yung mga kabataan hindi lang sa UP na lalabas talaga sa mga klase nila at sasama sa mga gawain na tulad nito. Okay, last na. Any message to encourage the people, especially the youth, to vote wisely in ang katidaraon na pinilian? Ayun, isang malaking hamon po sa atin bilang mga kabataan, mga pag-asa ng bayan na maging instrumento no, para buuin yung lipunan na magpapalaya sa mga katulad nating mga kabataang Pilipino. Nasa kamay po natin no, ng mga kabataan ang paghubog ng lipunan, pero hindi po natin magagawa yun kung hindi kasama yung ibang sektor sa lipunan. Kaya panawagan pa rin natin no, yung patuloy natin na pagsandig sa malawak na hanay ng masang Pilipino, yung pagsandig natin sa mga manggagawa, sa mga kababaihan, sa iba pang mga sektor ng lipunan, lalo na sa Eastern Visayas, no, yung pagsandig natin sa mga fisher folks community, sa mga magsasaka na patuloy na nahihirapan sa kasalukuyang estado. Magagawa po natin yun, isama-sama tayo, hindi lamang kabataan ang kikilos para baguhin ang lipunan. Okay, salamat.